Mga ka-PL, sa pangalawang pagkakataon po, mga kababayan, natagpuan na naman po ang ating Tatay Digong sa loob ng kanyang detention cell sa The Hague, mga kababayan, na walang malay. Ilang buwan na po ba ang nakalipas mula nung napabalita at mismong si BP Inday Sara pa nga may sabi na natagpuan di umano si Tatay Digong sa loob ng kanyang detention cell na walang malay at di umano'y nabagok ang ulo. Nadulas maaari. Ngayon, mga kababayan, pinagkakaguluhan na naman po ng mainstream media itong naging post ni Tito J. Sonsa. Kumakalat na po ito ngayon. 18 minutes pa lamang po ang nakakalipas, mga kababayan. Natagpuan na naman po ang ating Tatay Digong na wala siyang walang malay. Ibig sabihin, maaring hinimatay, no? Dahil sa pagod, no? O di kaya, naku, wag naman sana, baka naulit yung nangyari sa kanya noon na di umano'y nabagok, kaya nawala ng malay. At sana, natagpuan man siyang walang malay, sana nanatili pa rin yung lakas niya, no? Para hindi po tayo mangamba, mga kababayan, dahil ako po, hindi pa tayo handa talaga, mga kababayan, sa kung ano mang mangyari sa ating Tatay Digong. O eto na po ang balita, mula po ito sa One TV Philippines, mga kababayan. Mamaya, silipin din po natin ang naging post ni Tito J. Sonsa na pinagkuhanan po ng source nitong One TV Philippines o Just In. Mga kababayan, natagpuan umanong walang malay si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng kanyang detention cell sa ICC facilities sa The Hague, the Netherlands. Kanina lamang ito'y ayon sa post ni Jason Sa. O silipin po natin, mga kababayan, ang naging post po ni Tito Jason Sa o ni Jason Sa. O kung parehas ba itong na-post ng One TV Philippines. Ito po, kay Tito J, 35 minuto na po ang nakalipas. Kanina, sa One TV Philippines, 18 minutes, di po ba? So, maliwanag na kumuha po sila ng balitang ito mula kay Jason Sa. O, natagpuan walang malay si President Duterte sa loob ng kanyang detention room o cell sa ICC detention facilities sa The Hague, the Netherlands, kanina lamang. Ganyan lamang po kaikli ang naging post ni Tito Jason Sa, mga kababayan. Bagamat hindi pa po nagsasalita ang pamilya Duterte, naging ang ating pangalawang Pangulo, mga kababayan, sa palagay ho ninyo, maaari po bang mangyari ito kay Tatay Digong anumang oras? Yes, maaari po. Nangyari na nga po nung una Diba? Nawalan din siya ng malay. Awa ng Diyos. Malakas pa naman. Lumalaban pa naman, mga kababayan. No? At sa pangalawang pagkakataon, ganun pa rin ang nangyari. Pero hindi natin alam kung ano naging dahilan, bakit siya nawalan ng malay, mga kababayan. Kasi nung nakaraan, yung una, nadulas daw Ngayon, hindi natin alam. Basta ang sinabi lang po sa balita at kay Tito J. Sonsa, basta kay nawalan siya ng malay. Natagpuan nga na walang malay So wala nakakita kung ano ang tunay na pangyayari bago siya mawalan ng kanyang malay. Mga kababayan, ipanalangin po natin ang ating Tatay Digong na sana simpleng himatay lang ito, no, maaaring dulot ng kanyang edad, no. Wag naman sanang nabagok siya ulit sa pangalawang pagkakataon. Kaya siya nawala ng malay. Sana yung sa pagod niya lang ito. At higit sa lahat, mga kababayan, malapit na kasi ang tawag dito, yung decision ng ICC itong Nobyembre 28. Malalaman na po natin, mga kababayan, kung mag-grant ba ang tawag nito, ang interim release ni Tatay Digong. Sana kasi
dito po sa balita, mga kababayan, ang sabi po dito, magdidesisyon na di umano ang ICC. Asan na ba yun? Teka, hinahanap ko lang po ano. Mapapanood na po online, mga kababayan, yung pagdidesisyon o ito, desisyon sa apilang interim release ni Digong ila-live stream. So, ila-live stream po ng ICC ho, mga kababayan. Hindi ko ma-open dito sa kabila. Dito tayo baka sakali ma-open ko po. Saglit lang, pasensya na po kayo. At nagloloko na naman po ang ating koneksyon eh. Ayan, ito ho, mga kababayan. Mapapanood online ang pagbasa ng desisyon ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng apela ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa interim release sa Nobyembre 28. Desisyon sa apelang interim release ni Digong ila-live stream sa Nobyembre 28. Yan mangyayari, mga kababayan. Paano to? Ang ating Tatay Digong hinimatay o natagpuang walang malay. Wala pang malinaw po na impormasyon talaga kung ano ang pinagmulan, bakit siya nagkaganon, mga kababayan, bakit siya nawala ng malay. Mag-antabay-antabay po tayo, mahirap pong maggawa-gawa ng kwento ba. Baka mamaya mayari tayo ng mga kaibigan nating DDS. Mainam po yung antayin natin mismo sa pamilya Duterte. Siyempre, hindi man po nawawala ng tao ron sa ICC. Hindi po nawawala ng mga mahal sa buhay ng dating Pangulong Duterte. Ngayon, dahil itong balita na ito kumakalat na, paalala ko lang po sa inyo, mga kababayan, siguradong pipick upin na naman po ito ng ibang mainstream medyang bayaran at higit sa lahat ng mga vlogger ni Bangag na bayaran. Huwag niyo pong tatangkilikin yung mga content nila about dito. Kasi para sa atin, ito, na kumakalat na sa social media mula sa post ni Tito J. Sonsa, kinuha na rin po ng 1TV Philippines. Para sa atin, totoong pagbabalita lang, yung nawalan siya ng malay o natagpuan na walang malay. Pero para po dito sa mga bangag vlogger, mga kababayan, para sa kanila, gorgor na yung ating Tatay Digong. Fake news siya mga yan Nabubuhay po sa fake news siya mga animal na yan. Kaya paalala ko po sa inyo, kapag kami nakita ho kayo na nag-content nito ng mga bangag vlogger, huwag niyo pong tatangkilikin, huwag niyo pong papanoorin, huwag po kayo magkokomento sa kanilang mga content, mga kababayan. Binibigyan nyo lamang po sila ng maraming views. Dito po tayo sa totoong balita. Bagamat, ito, ang balita ngayon, nakakagulat, mga kababayan. Ako, nagulat talaga ako Kasi, naalimpungatan ako. Mga kababayan, akala ko kung paano na, inulit-ulit basahin. Inulit-ulit kong basahin Yung pala, natagpuang walang malay. Ang nagre-rehistro sa utak ko, walang buhay. Diyos ko po, simba ko. Buti, ganun lang ang nangyari sa ating Tatay Digong, mga kababayan. Katunayan nga kagabi lang po, mga kababayan, kami ng mga kaibigan, kasama ko rito sa bahay ko, nag-uusap-usap kami. Naku, paano kaya? Sa edad ni Tatay Digong, lalo na't sinabi po ni Congressman Pulong Duterte na sinabi di umano sa kanya ni Tatay Digong na handa na di umano mamahinga ang ating Tatay Digong anumang oras. Galing po yung mismo kay Pulong Duterte. Siya po may sabi niyan. Yan daw po sabi sa kanya ni Tatay Digong. Paano na lang kung doon sa ibang bansa mangyari ang kapahingahan ng ating Tatay Digong? Siguradong magagalit po ang mga Pilipino. Magkakagulo sa palagay ko lang, mga kababayan Kasi makailang beses pong humiling ang ating Tatay Digong na bakit dalhin niyo pa ako doon
O baka pwedeng dito na lang ako litisin sa ating bansa. Hindi eh. Marcos kasi, mga kababayan, galit sa mga Duterte, mga animal na yan. Traidor pati. O pinilit talagang dalhin sa ICC ang ating Tatay Digong. O kaya ayun, naroon na. Ngayon, pangalawang pagkakataon, nawala na naman ang malay. Ewan ko lang kung magdidesisyon ang presidente nating bangag na ipagkaloob o humiling sila sa ICC na pauwiin na lang sa Pilipinas ang ating Tatay Digong. Ewan ko lang kung gagawin niya yan, mga kababayan. Demonyo yung mga yan eh. No? Ugaling animal yung mga yan, mga kababayan eh. Sila nga nagpatapon sa dating Pangulong Duterte sa ICC eh. Aasahan ba natin? Walang kaluluwa yan, mga kababayan. Ipanalangin na lang po natin ang ating Tatay Digong na sana hinimatay lang, hindi nabagok, baka nakalimutan matulog sa kanyang katre. Yan, okay na tayo ron. Eh, siyempre, may edad na, ulyanin na eh. O, akala niya siguro katre niya pa yung hinigaan niya. Eh, doon lang pala sa lapag. O, sana ganun lang, mga kababayan. Natural naman yan eh, sa mga may edad na, nagkakaroon na ng Alzheimer. O, okay na tayo ron eh. Sana, ang pagkawala ng kanyang malay, eh, hindi yung nabagok siya. O di kaya inaakala lang nung nakatagpo sa kanyang natagpo ang walang malay. Yung pala nakatulog lang sa lapag. Sana! Ganun lang mga kababayan. Pero sa ngayon, dahil wala pong malinaw na impormasyon at higit sa lahat, hindi pa po nanggaling sa pamilya Duterte kung ano talaga ang tunay na nangyari, mag-antabay po tayo mga kababayan sa ilalabas po na magiging pahayag ng pamilya Duterte. Sigurado ho, magkakaroon yan para magkaroon po ng linaw sa ating lahat at higit sa lahat, huwag tayong mag-alala. Okay, idagdag ko pa po itong isa mga kababayan na balita. Katawa-tawa lang itong mga kapulisan natin. Ano ba nangyari sa mga ito? Alam naman po nila. Diyos ko naman. Ito, basahin ko na lang po. Pinuntahan ng mga tauhan ng Taguig PNP ang condo unit ni dating Congressman Saldico sa BGC. Ayan, Taguig, Sabado ng tanghali. Ngayong araw, kani-kanina lang po. Kinatok ng mga pulis ang pintuan ng condo unit pero walang kaanak o sinumang tao ang lumabas sa unit ng dating mambabatas. Ayon sa duty guard ng gusali, halos isang buwan ng selyado at walang tao sa nasabing unit. Isang buwan na. At higit sa lahat, mga kababayan, alam naman po siguro ng PNP na mayroong lumalabas na video at balibalitang nasa ibang bansa si Saldico. Bakit isinilbi pa rin po nila ang warrant para mga tanga mo yung warrant of arrest kay Saldico sa kanyang sa kanyang kondo sa BGC. No? Ganyan na ba katanga yung ating mga kapulisan niya? Mga sir, anong bira naman wala ba kayong intel? Bago man lang sana kayo nagsilbi o bit-bit niyo yung warrant para kay Saldico, di nyo man lang sana pinaunahan ng taga-CI. Parang mangungutang lang sa sasakyan ba, may magsi-CI. Wala doon eh. Dumiretso ka, nagbit-bit pa kayo ng media, anak na tutsa. Kaya, alam nyo merong order kay Saldico na pinababantayan para malaman kung nasaan siya eh. At nalaman ni John Vic Remulyang nasa Japan di umano. Si Saldico, tapos nagsilbi pa kayo ng warrant. Parang mga tanga. Nangyari sa mga kapulisan natin, mga kababayan, pipilit yung warrant o pares na isilbi na wala naman doon yung tao. Mga tanga ang puta. Pasensya na po, sir, ha? Kung nakapagsalita kami ng ganoon sa inyo na para kayong mga tanga,
alam naman po nating lahat nasa ibang bansa si Saldico Ipinipilit nyo pa. Para saan yan? Drama ba na? Drama na naman ba yan? O di ba, mga kababayan? O magkatabay po tayo tungkol po sa update po sa ating Tatay Digong kung ano talaga ang tunay na nangyari. Okay, o hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.